alam namin yun, okay lang, walang issue. Itinanggi naman ni Sex Bomb Manager Joy Cancio na lilipat ang kanyang mga alaga sa ibang estasyon. Kung minsan daw siyang nakita na nag-guest sa labas ng GMA, ito raw ay para sa ibang dance group pero hindi para sa Sex Bomb. May bago kasi ang female group eh. Yun ang hinahanapan ko kasi alam ko naman in good hands na ang Sex Bomb girls sa GMA7 and they have a lot of plans for the girls. Party Pilipinas, yan, every Sunday, tapos Itbulaga pa din. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Bukod sa bocha o yung pumang double dead na karne, pinag-iingat na rin tayo ngayon ang laban sa buffalo meat o yung pong karne ng kalabaw. Nakumpista ng mga otoridad kagabi sa Maynila ang kahong-kahong buffalo meat na walang kaukulang permit. Posible rin daw na ito'y karne ng kalabaw na may foot and mouth disease. Nakatutok si Victoria Tulad. 10:30 kagabi na sabat ng Veterinary Inspection Board o VIB ang 16 na kahon ng buffalo meat sa wet market sa Felix Huerta Street, Santa Cruz, Maynila. Ayon sa VIB, hindi ligtas sa mga naturang karne. Hindi nakapag-produce ng necessary permit, meat inspection permit ang nakuha na namin ito. Hindi tayo sigurado kung ito ay na-inspect na mabuti. Pinangangambahang baka may foot and mouth disease ang mga naturang karne dahil mula ito sa India kung saan laganap daw ang FMD. Pinakamarami ito sa record ng nakumpiskang buffalo meat sa Maynila na tinatayang mahigit 60,000 piso ang halaga. Babala ng ahensya, ang mga mahuhuling nagbebenta ng questionable buffalo meat ay magmumulta ng 3 hanggang 12,000 piso at makukulong ng 6 na buwan. Itinanggi ng lalaking kinwestiyon ng BIB na kanya ang mga nasakoteng karne kaya pinaalis din ito. Pero pakiusap ng grupo sa mga tindera at mamimili. Sa mga nagtitinda, sana maging mapagsuri lang tayo. I-offer lang natin yung sariwang karne na may dalang tatak ng pagkakasuri ng ating mga meat inspector. Sa consumer naman, ganun din, na kailangan natin na makita yung mga senyales na ito ay nasuri. Dadalhin sa laboratorio ng VIB ang mga buffalo meat upang suriin kung pwede pa itong i-donate o itatapon na lang. Victoria Tulad, naka-alerto, 24. Nagkakaproblema po ngayon ang ilang mga bagong nurse. Ngayon po't mainit ang issue tungkol sa umano'y paniningil ng ilang ospital ng tinatawag na OJT fee o yung on-the-job training fee sa mga trainee na mga nurse. Mula kasi nang umusbong ang isyong ito, ayaw na raw tumanggap ng trainee ng ilang ospital. Nakatutok si Chino Gastong. 5,000 pisong ibinayad ng nurse na si Violet, di niya tunay na pangalan, sa isang pribadong ospital sa Caloocan. Ito raw ang sinisingil ng ospital sa mga volunteer nurse para makaipon ng work experience sa loob ng 3 buwang contract period. Hindi pa kasama sa training fee ang 600 pesos na bayad naman pampatahin ng uniforme ng ospital. Sa linggo na sana magsisimula ang training. Ngunit kanina, bigla na lang ipinatawag ng ospital si Violet at iba pang volunteer nurse at isinauli ang 5,000 pisong training fee. Interesado din naman kami kasi sa amin, pag nag-apply kami sa mga ospital, hinihingan kami na experience. Kanina, pumila kami, nirefund lahat, 5,000. Pero yung training, wala na? Wala na po. Ite-text na lang po daw kami nila kung mag-accept sila ng volunteer, pero ano pa po yun, maghihintay pa po daw sila ng order sa Senate. Ayon sa Philippine Nurses Association o PNA, 30% pa ng mga ospital sa bansa ang patuloy na sumisingil ng training fee sa volunteer nurses na itinuturing nilang isang uri ng pananamantala. I suppose they have not realized that Filipinos will be so creative as to manipulate and exploit its own people. Dagdag pa raw sa problema, ang kakulangan daw ng batas para parusahan ang mga ospital na gumagawa ng ganitong uri ng paniningil. Hindi siya enforcement because in the first place there is no law that bans it. So yun talagang, we're just working on integrity and fairness. And I suppose that's a virtue or those virtues are not easily found these days. Nakaligtas man mula sa training fee na sinisingil ng ilang ospital sa kanilang mga volunteer nurses, problema naman ngayon ng mga katulad ni Violet kung saan hahanap ng work experience na siyang hinahanap naman para makapagtrabaho di lamang sa mga lokal na ospital, kundi sa mga ospital din sa ibang bansa. Chino Gastong, nakatutok, 24 oras. Time out!
Hindi man nag-champion sa katatapos lamang ng Suzuki Cup ang ating pambansang football team na ang tawag ay Ascals, kampiyon naman sila sa puso ng maraming tagahanga, lalo na sa mga babae. Makita mo at muna tayo kay Sports Saksi, Chino Trinidad. Sikat na talaga ang mga miyembro ng Ascals. Ang magkapatid ay ang husband na sina James at Phil. Saan mamapunta? Pinipilahan ang mga gusto magpa-picture o kaya manghingi ng autograph. Ngunit kung may nag-aakalang ang larong football ay nadadaan lang sa pagandahang lalaki, naku hindi po. It's the third most, in terms of fitness, it requires the most fitness. It's the third, I think first is car racing, then second is boxing, and then third is football. So it requires a lot of fitness. Sa mga Ascals, si Phil ang lumulutang na tila ambasador o tagapagsalita ng koponan. Kahit ang kanyang kuya na si James ay hinahayaan na lamang na si Phil ang magsalita basta usapang football o kaya Ascals na ang topic. Kahit sa hanay ng mga local coaches, puring-puri sila sa pag-uugali. Sa paglalaro pa at saka yung attitude niya towards the game, doon natin pinapakita kung how Filipinos fan. Natin yung pagka-Pilipino, nakikita mo yung kumpiyansa sa kanya. So hindi lang siya gwapo, magaling pa. So, maglagay ka na. Malaking karangalan din daw para sa 23 taong gulang na striker ang mabago ang pagtingin at pag-intindi ng mga tao ukol sa mga asong kalye. Ang pinaikling salita nitong Ascal na siyang alias ng ating men's national football team ay iba na ang kahulugan, lalo na sa mga tagasunod ng football, dito man o sa ibang bahagi ng Asya. When you think of Ascals, you think of a successful football team. When you hear Ascal, you don't think, oh, it's a stray dog. You think, oh, that's one of the football players. So that's important. There's that correlation. At dahil tila ang Ascals na ang bagong poster boys ng Philippine sports, naniniwala ang dating reserve player ng Chelsea Football Club na may mas malaking responsibilidad di lamang bilang mga manlalaro, ngunit bilang mga kinatawan ng kabataan. It's important your conduct off the pitch. You can't go out drinking. You can't go out smoking because people recognize you as a professional football player. So it's important with all this success that we have obviously our coaches to keep us down to earth. Chino Trinidad, Nakatuto, 24 oras. Chika Minute! Ayaw na pag-usapan ni Lovie Poe ang kaso ng rumored boyfriend niyang si Congressman Ronald Singson sa Hong Kong. Sa halip, mas nakatuon daw ang kanyang atensyon sa Valentine movie nila ni Richard Gutierrez, kung saan marami raw silang kissing scenes. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Nangilit ang luha ni Lovie Poe nang ikwento niya ang tungkol sa kanyang tweet nung isang linggo. Ipinagtatanggol lang daw niya ang isang kaibigan, pero itinanggi niyang para kay Congressman Ronald Singson ang kanyang mensahe. Okay lang kahit apihin ka, pero wag lang apihin yung malapit. Malapit sa'yo. Okay, I don't know. Hindi ko alam kung ba't gano'n ako. Kasi for me, siguro, I know that so far, tinatry ko na intindihin kung bakit nila ginagawa. Pero pagka sa kakilala ko, ayun, na-hurt ako. Hindi raw makakapagbigay ng kahit anong mensahe si Lovie tungkol sa pagbisita niya sa rumored boyfriend na ngayon ay nakapiit sa Hong Kong. Partikular na kung mag-plead man si Singson ng guilty o hindi. I don't say much naman. I'm not very good with words. But, yun nga, I just show it through my actions. Yun naman, I think. Of course, you always tell him to be strong. Yeah, and he knows that. Magagalit ako pag di siya strong kasi ako nagpapaka-strong. Sa kabila ng kanilang pinagdaraanan, full concentration daw ang binibigay ni Lovie sa kanyang trabaho ngayon. First team up nila ni Richard Gutierrez kaya kabado raw siya. Naghahanda na raw siya para sa maraming kissing scene nila ni Richard sa Valentine's movie nilang My Valentine Girl. Marami nga siyang halikang babae dito eh. Sabi ko, you are one lucky man. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Very excited na ang Taiwanese actress at Meteor Garden star na si Barbie Hsu sa magiging wedding celebration nila ng husband niyang si Wang Xiaofei. November last year, ikinasal si Barbie sa kanyang Chinese billionaire boyfriend after just 2 months of dating. Nagpaplano na raw ang dalawa ng isang wedding banquet para sa kanilang family at close friends. Medyo nahihirapan lang daw ang mag-asawa na ayusin ang kanilang international guest list. Lalo na't involved dito ang napakaraming travel documents at plane tickets. Ipagpapatuloy naman ni Barbie ang kanyang pag-aartista kahit ikinasal na. 3 milyong piso halaga ng mga sangkap at gamit sa paggawa ng shabu ang sinira ng mga otoridad. Nag-uumapaw na raw kasi ang bodega.
ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nakatutok si Cesar Apolinario. Dito sa isang bodega sa Valenzuela nakatambak ang daan-daang drum na may lamang iba't ibang kemikal na sangkap sa paggawa ng shabu, pati ang mga gamit na nakukumpiska sa mga nahuhulihan nito. Mismong Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang nagsabing halos mapuno na ang bodega kaya kailangan na nilang magbawas. Sa bisa ng isang court order, may 3 milyong pisong halaga ng kemikal at gamit sa paggawa ng shabu ang sinira. Tiniyak ng mga otoridad na hindi na pakikinabangan ng mga ito kaya pinitik ang mga container. Ang mga storage na gawa sa bakal, pinira-piraso para hindi na mapagdikit-dikit. Sinunog naman ang mga kemikal. Sabi nila, hindi naman totoo na yun mga sinisira. Just to prove na wala namang tinatago, mas magandang nakikita ng lahat. Para masigurong hindi makakalabas sa mga ebidensyang hawak ng PIDEA laban sa mga nakasuhan sa korte, ilang CCTV camera ang tinanim sa loob ng bodega. Ang mga natirang sangkap at gamit sa paggawa ng shabu mananatili pa rito habang dinidinig pa ang kaso ng mga sospek na sangkot dito. Kapag may desisyon na sa kaso, saka pa lamang pipiliin ang mga ebidensyang pwede nang sirain. Inuupahan namin tong warehouse na i-stock dito and to avoid yung pilferages, pagkatapos bigla mananakaw, marirecycle sa labas. Just to avoid itong mga pangyayari na to, ginagawa natin to. Cesar Apolinario, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang bayan ng Katarman sa Northern Samar sa pinuntahan ng GMA Kapuso Foundation para maghatid ng agarang tulong. Maraming residente doon ang apektado rin dahil sa malawakang pagbaha. Makulimlim pa rin ang panahon sa pagdating namin sa Northern Samar. At kahit bumuhos ang ulan, tuloy pa rin ang paghahanda at pamimigay ng tulong. Bakas pa rin ang baha saan man kami tumingin. Sa barangay Dalakit sa Katarman, nakikituloy ang mga apektadong residente sa evacuation site na ito. Ang mga nanay, talong ang mga sanggol nilang nilalamig. Yung ibang gamit, pinataas na lang. Yung iba, minsan iniiwan na lang namin. Importante yung mga bata may salba naman. Ang mga bata, tiis muna sa kung ano ang nabitbit na pagkain sa paglikas. Kaya para maibsan ang gutom man lang, naghatid kami ng tulong. May dala rin kaming mga tent para may karagdagang masisilungan ang mga lumikas na pamilya. Talagang laking tuwa namin na dumating kayo. Dapat pasalamat sa GMA Foundation na inabutan kami si biyaya o tulong. Sa sumunod na barangay, ang mga residente pilit na bumabalik sa kanilang tahanan. Kahit pa nga may kataasan pa ang tubig baha. Kahit malalim, umuwi pa kayo sa bahay nyo. Puro ang magluwag, tapos sumakay kami sa bangka. Sumasakay pa kayo sa bangka. Ang malawak na baha, nagmistulang swimming pool sa mga bata. Ang mga residente, kanya-kanyang sikap para makaahon sa nilubog na kabuhayan. Ang GMA Kapuso Foundation, handang umalalay sa oras ng kanilang kagipitan. Salamat, maraming salamat. Paalala lang po sa mga nagsiswimming at lumulusong sa baha, posible po kayong makakuha ng kung ano-anong sakit yan, gaya ng leptospirosis at alipunga, kaya hanggat maaari, iwasan daw po ang maligo at magbabad sa tubig baha. Samantala, mahigit 1,100 pamilya po sa bayan ng Katarman sa Northern Samar ang ating nabigyan ng tulong. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong para maisagawa ang relief operations doon. Patuloy pa rin po ang aming panawagan para sa tulong at donasyon ninyo para sa mga apektado ng malawakang pagbaha. Nangangailangan po sila ng pagkain at iba pang gamit gaya ng kumot at banig. Pati na rin ang mga hygiene kits gaya ng sabon, toothbrush, toothpaste. Maaaring magsidya sa aming tanggapan o kaya ay magdeposito sa aming mga bank.